dear beloved, Boss Mike, Cervera. O, eto na. Isa pang magpapatotoo. Oo. Si Trillanes. Oo, si Sunny Trillanes ay magpapatotoo dyan na sinungaling talaga si Amy. Pasok. Ni Aimee, sinasabi niya ito na sinusugod na kami. Ng kapatid ko, sabi niya si BBM nag-ano nito, nagutos ganyan. Then si Alan, sinabi niya the Senate is being attacked. Kung hindi mo alam yung nangyari at nangyayari, nakikinig ka lang at pinapanood mo sa live stream, parang talagang ginigera na eh. Oh, di ba? Yun yung paliwanag ko sa inyo. Na kapag ka mahina-hina kayo, kapag ka hindi malawak ang pangunawa at mahina ang inyong talas ng isip, pakiramdam nyo, totoo yung nangyayari. Pero mga kababayan ko, dahil sa kasinungalingan nila, Bea, di ba? Bistado eh. Nakita natin yung kasinungalingan ni Amy rito, na talagang gigil na gigil siya sa kapatid niya. Sobrang galit. Ewan ko ba bakit sobrang galit ho ni Amy Marcos dyan? Kay Pangulong Bongbong Marcos, ano? Nakakalungkot lang. Biruin mo yung kapatid mo, ading mo, matanda ka, ikaw ang pinakamatanda sa magkakapatid, ikaw pa, yung naninira sa kapatid mo mismo, hindi mo matanggap na ikaw ate, siya yung kapatid, siya yung naging presidente, yung ba yun? O insekurada ka lang sa beauty ni First Lady Lisa Marcos? Tang-ina, hindi ka aabot sa ganda. Ang pangit mo kaya. Manang Amy, inubos mo na lahat ang pera mo. Kakaparitoke ng mukha mo. Hindi pa rin aabot sa ganda ni First Lady. Wala, nakita namin yung itsura mo noon. Maitim, mahaba-baba, parang sapatos. Kamukha mo si Norman Mangusin. Kaya minsan naiisip namin baka nga talagang kapatid mo si Norman, ano? Baka talagang kayong dalawa magkapatid ni Norman Mangusin. Oh. Tignan nyo mga kababayan, kahit si Senator Trillanes, halatado ho yung yung pong kagagahan ni Amy. Pasok. Kung sa live stream ni Aimee, sinasabi niya ito na sinusugod na kami. Ng kapatid ko, sabi niya si BBM nag-ano nito, nagutos ganyan. Then si Alan, sinabi niya the Senate is being attacked. Kung hindi mo alam yung nangyari at nangyayari, nakikinig ka lang at pinapanood mo sa live stream, parang talagang ginigera na eh. Parang World War III na eh. Oo. Pero hindi ganun. It was staged. Sila yung sumugod doon eh. Sila yung pumasok doon. Tama. Kaya alam mo, nag-create ito ng international scandal. Oo. At alam mo, yun na nga, yung mga tao ngayon confused. Pero ngayon, when the dust settled, ngayon tinatanong si Cayetano, sino ba yung umaatake sa Senado? Ngayon, nagre-reverse psychology siya, naggalit-galitan siya para hindi siya ma-on the spot. Kaya nga, yan ang sinasabi ko mga kababayan. Hindi pa okay ang boses ko kaya wala munang shout out. Sabi ko na nga ba kagabi pa, na papausin na ako. Ngayon mga kababayan, ayan ho malinaw na talagang etong drama nila, sinasakyan ho ni Amy Marcos. Walang ya talaga to si Amy Marcos mga kababayan Talagang sinasangkalan niya at pinapasama niya ho si Pangulong Bongbong Marcos. Buti na lang, meron po tayong Yussi Claire Castro at may mga vlogger na nagtatanggol kay Pangulo. Paano na kung wala ho? Paano na kung hindi ho na-appoint si Yussi Claire Castro sa Malacanang? Paano na po yun? At paano na po si Pangulong Bongbong kung wala pong mga vlogger na talagang nakikipagbardagulan sa mga maninira sa kabila?
Ayon po sa ating impormasyon, diyan po sa kampo ng mga Duterte, nawawalan na po sila ng gana. Bakit po nawawalan ng gana? Kasi alam nila na hindi na ho mananalo si Sara Duterte. Kaya ho yung mga vlogger nila ngayon ay nag-iisip-isip na kung babaliktad na ba sila o ano po ba. Hahanap ba sila ng iba na po pwedeng samahan at kampihan, ganon. Kasi wala na, noong ko pa naman sinasabi, tandang-tanda nyo po ito lagi, ano? Lagi ko po sinasabi na hindi na ho mananalo si Sara Duterte. Putulan ng titi. Di ba? Maring Joji, napapansin mo ba? Tahimik na yung mga DDS vloggers. Kasi wala na eh. Hindi na nila kayang ipanalo si Sara Duterte. Dahil dito sa mga issue na nangyayari. Si Sara Duterte, na pag-isip-isip ng mga tagapagtanggol niya, paano natin ito ipagtatanggol? Bobo nga. Biruin nyo, ipagtatanggol natin, hindi marunong mag-laptop. Yung ipagtatanggol natin, hindi humaharap. Kundi nandoon, nagtatago sa ibang bansa. So yung mga vloggers ngayon, sabi pa nung isa na kakilala nating vlogger, pare, paano naman kami magsasalita pa dyan? Naka-front kami. Yung pinagtatanggol namin, nasa malayong lugar. Ang hirap naman sa amin na sige lang kami ng sige. Pero si Sara Duterte na pinagtatanggol namin, nagbabakasyon-bakasyon lang. Buti ka ako, naisip nyo yan. Sabi ko, buti, naisip nyo yan. Kasi mukhang sabi ko nga sa inyo, ang tatanga nyo talaga eh. Sabi niya, hindi naman kami tanga, kundi nasubo lang kami rito. Ngayon, kita mo naman, halos wala na nga nagsasalita sa amin eh. Totoo naman wala na hong mga nagsasalita, halos. Diyan po sa kampo ni Duterte, ni Sara Duterte. Maliban na lang ho yung mga baguhan, yung mga tae-tae, yung pong mga madudungis, Pero yung mga hardcore, tulad nila Banat Bay, halos tikom na yung mga bibig niyan. Hindi na sila makapagsalita. Dahil alam na ho nila na si Sara Duterte kailanman ay hindi na ho mananalo yan. Eto, mga kababayan, may papakita ko sa inyo. Sample na lang sample. Pasok. Ay para kay VP. Kita nyo tong demonyo na to. May sira ulo nito. Siguro naman marunong naman ho kayo umispat o umasinta ng isang tao kung may tama ang ulo, kung sira ulo, kung baliw, o kung nasa katinuan, Marunong naman ho siguro kayo ng ganon. Tignan nyo, ispatin nyo ho ito. Yung nasa bandang itaas ay DDS vlogger yan, DDS vlogger. Pero, ito yung sinasabi ko. Tila hindi na nila sinasang-ayunan ng bawat isa. Sample po ito, na susuporta po sa sinasabi ko na itong mga DDS vlogger ay wala na ho. Mukhang babaliktaran na ho ito o maghahanap po ng ibang kakampihan. Baka nga mga kababayan nauuna na hong nag-a-apply kay Nanay Lenny o kaya kay Idol Rapi Tulfo. Kapag ka naging presidente si Idol Rapi Tulfo, yari si Libayan. Mga kababayan? Ito na. Pasok. Ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte. Dahil ako, willing akong ibiwis ang aking buhay. Lol, ikaw yun. DDS ako pero hindi ako magpapakamatay para sa ibang tao. Tingnan nyo. Hinalal namin yan para pagserbisyuhan tayo. Ayusin, di ba? Makatulong sa pag-angat ng buhay ng mga kababayan ko. Pero kung magpapakamatay ako para sa kanya, lol, hindi. Sorry DDS ako pero hindi ako magpapakamatay para sa ibang tao. Di ba? Nakita nyo?
aminadong DDS. Pero yung kasama nila mismo, wala na, tinutulig sana. Abay, totoo naman ho mga kababayan eh. Kundi ba naman si Raulo tong putang inang negro na to eh. Pakinggan nyo, mga kababayan ulit. Pakinggan nyo. Wala hong, ang kulit naman ni Marber Abela, hindi ho tayo magre-replay ngayong buwan ng Mayo kasi marami hong mga dapat na talakayin ngayon. Sige na, ito na. Pasok ha. Pakinggan nyo. Ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte. Dahil ako, willing akong ibiwis ang aking buhay. Lol, ikaw yun. DDS ako pero hindi ako magpapakamatay para sa ibang tao. Kita nyo? Ano sabi? DDS ako. Sabi nyo, magpapakamatay ako. Dahil kay VP Sara. Ikaw yun, ulul. Sabi nung DDS vlogger, oy, respisyo. Sabi nung DDS vlogger, DDS ako, pero hindi ako magpapakamatay dahil kay Sara Duterte. Ulul ka raw. Diba? Kita mo, inuulul-ulul ka lang ng mga DDS. Hindi ka tanggap dyan, tanga. Hindi ka tanggap dyan, respisyo, mahiya ka. Hindi ka tanggap ng mga DDS. Ayan o, isa pa. Ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte. Aray ko. Dahil ako, willing akong ibiwis ang aking buhay. Lol, ikaw yun. DDS ako pero hindi ako magpapakamatay para sa ibang tao. Kita nyo? Hindi ba naman tatanga-tanga to? Masyadong kulang na lang, sip-sipin ang mani ni Sara eh. Pero yung mga DDS talaga, DDS sila pero hindi sila magpapakamatay para sa isang tao. Ganon din tayo. Hinalal namin yan para pagserbisyuhan tayo. Ayusin, di ba? Makatulong sa pag-angat ng buhay ng mga kababayan ko. Pero kung magpapakamatay ako para sa kanya, ulol! Hindi. Sorry DDS ako pero hindi ako magpapakamatay para sa ibang tao. Correct! Nakita nyo mga kababayan? Nakita nyo? Yung mga DDS mukhang naliliwanagan na ang isip Yung mga DDS munting tinig, naliliwanagan na ang isip. Hindi na katulad dati. Na dati mga kababayan grabe sila mag-isip Basta hanggang mamatay Katulad ni Atty. Respicio. Ito ang bobo. Diba mga kababayan? Grabe no? Hindi lang ho yan. Hindi lang ho si Respicio. Meron pa. Ito, meron pa ho. Pasok. Maglisod sa oras. Mga kababayan ko, noong isang araw po, eto hong gobernador ba? Mayor, Mayor ho ng sa Davao. Davao Oriental yata to, Occidental, hindi ko masigurado. Mga kababayan ko, ito ay sinabi, hindi na raw mananalo si Sara Duterte sa kanilang lugar. Hindi na raw. Yan Davao ho yan Siya Davao. Mga kababayan, nagsasabi na ho, itong mayor na ito, na hindi na raw mananalo. Kay akong tanaw, maglisod sa oras Dilson, oy. Ganun man, o governor, dahil tulo ka congressman, dili mo endorse niya, then sa eleksyon, lahi ang kandidato. Sa pagdaog ni Sara, di ba, maglisod? Ako tanaw sa Dilson, pildi na Sara, dri, oy. Governor, o tulo ka congressman ko ng... So, nag-relate ka sa mga representante, huwag kang mag-relate sa mga tao sa Zambales Sur. Yan lang mga sentimento. Ako lang tong opinion, hindi na ko daog Sara sa Dilson, pero... Wala na raw. Sinasabi rito, pakitranslate sa mga Bisaya na katulad ko dyan. Sinasabi ni Mayor, wala na raw ho. Never na daw nilang susuportahan si Sara Duterte dyan po sa lugar nila sa Mindanao. So, iklaro In din. the last election sa 22, inyo tanaw ang record, more than 400,000 ang boto ni BP Sara sa Zamboanga del Sur. So medyo, Sa Zamboanga, basta sa parte na sa Mindanao ito parte sa Mindanao. Kita nyo mga kababayan. Pero ngayon,
Yung 400,000 na mahigit na boto, wala na. Kanang 400,000, makuhaan baka nagkatunga para mapildi siya. Pero ako, mabitaw ni karon ako na lang ipahibalogi din yung finally I decided not to run na lang yun. Di na lang yung kumudagan. Run for mayor. No, for any position sa lokal. So, kwan ka, back to kwan ka kanang civilian. Dili sa gikumudagan kay makuan unya ba, masukwahi unya nga ang akong anak administration. Siyempre unsay kandidato sa presidente sa pagka-presidente sa gobernador o sa congressman sa second district, mao gyud po'y suportaran sa akong anak. Oh, Niya karon. Mong suportahan sa mga anak dahil. Di ba kay kung siya na sa admin good karon. So na siya sa administration. Oo. Dili man nabibibi naman na kadagan, pero pananglitan ang gobernador ug ang congressman sa second district, ang kandidato si Kuan Lini. Sildanya. Oh, okay. Si Sildanya. Or either si Hontiveros. Kung sa ingon sa imong gobernador, kinang leader sa Kung follow province, ka. political, you should follow. Niya ang saon man karon, ug mudagan kog vice, mapugos ko. Naiintindihan nyo ba? O yung mga Bisaya dyan, paki-translate. Kasi nahihirapan din ako. Basta ang pagkunawa ko rito, hindi na nila susuportahan ang mga Duterte. Oo Nang ako, finally, I decided not to run na lang. Kaya ako committed naman dyan ko ni Sara. Absentee voting Pildi daw. Ako, kabalo ko si Sara sa Tanang Naminaw. Sa Delsor, di na kadaog. Pero committed naman ko. Committed ko Sara. Kasi mo pasabot ng mayor nga si Sara dili kadaog sa Buang del Sur kung di way suporta sa tulo ka congressman o gobernador nato. Meaning ang mga tao Oy, kasabot mo, Doris. Sige na, i-translate mo. Ngani. I-translate mo, ha? I-translate mo. Oh. musunod lang ato sa congressman nato. Pariliyo ang resources sa administration kusog kayo. O pila raman kabuk ang opposition nga mayors. So main kag ang resources sa gobernador, sa congressman plus incumbent mayors, maingon gani na nang atong suportaran nga kandidato pagka presidente mao ni si J, vice president si Leo, mao ni ang mga senador. I think 70% ang madala nila sa ilang tingog. So mo nang imutan-aw si Sara Duterte dili gyud kadaog sa Buang. Di kadaog sa Delsor, di kadaog sa pagkakaroon. O di Pero siya kanay mo, suportaran dili sa na reverse. gobernador. Di ba na reverse? Dili, oy. Basta ako, pildi daog si Sara Pura Delsor. ka. Binuang niya. Pildi daog si Sara sa Samba Delsor. Oh, yan na. Tinranslate na ho ni Montig Tinig, oh. Susunod daw sila sa desisyon ng governor at congressman na hindi susuporta kay Sara. Kita nyo? Hindi na nila susuportahan si Sara Duterte. Ito hong mga taga Mindanao na iba. Kaya ho, mga kababayan, wala na mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike